Di ba sabi ko sa'yo, pag sumama ka sa akin sa pagbablog, sumama ka sa akin sa isang araw, may 1,000 ka. May vlog ako, wala. Basta sumama ka sa amin, samahan mo lang ako mag-host. Makita ka lang ng mga viewers natin. Kasi natutuwa sila makita ka. May 1,000. Hindi kasi Daddy Frankie, puro kayo mga kalalakihan. Hindi rin ako komportable kasi sumama pa puro lalaki. Kaya nga, ibig sabihin, wala pa kayong tiwala sa akin after all. Honestly, talagang pinatira ko kayo dyan, tinuring ko na kayong pamilya, pero nagugulat ako ngayon na parang hindi pa kayo nagtitiwala sa akin. Parang may doubt pa rin. I'll be very honest, Daddy Frankie. Kasi nung nalaman ko na may mga kaibigan kayo, I started to feel uncomfortable. Huwag nating isipin na purkit pulis masama na, hindi. Alam mo na Daddy Frankie, kung hindi lang po sa police report na, hindi talaga ako nilapit sa police station. Kaya nga. Ako sa kanila Yun! Nakakita lang ako ng patrol ng police kumukulong ng bubong. Kaya nga. Nakabidyo na naman. Mga kababayan, nakita ko si Perjoy at saka mama niya. Dito sila sa bahay natin. Bakit kaya, no? Tara, kausapin natin. Hello. Kumusta? Kumusta kayo? Okay lang po. Matraffic. May mga negative. Ha? Huwag niyong pansinin yung mga yan. Yun nga, may tumawag sa kay Pearl doon Kasi sa... pinapaupahan namin Daddy Frankie. Papaupahan na namin yung unit ko. Ay, di maganda. Di ba sabi ko sa'yo, pag sumama ka sa akin sa pagbablog, sumama ka sa akin sa isang araw, may 1,000 ka. May vlog ako, wala. Basta sumama ka sa amin, samahan mo lang ako mag-host. Makita ka lang ng mga viewers natin. Kasi natutuwa sila makita ka. May 1,000, may extra. Kasama natin si Mama. May extra income ka. Kasi sasakyan daw. Yes, sinabi ko naman kasi sa'yo, try mo lang muna na ikaw lang muna. Diba? Oo. Kasi si nanay nakakawawa. Hindi, gusto niya kasi Nagre-remind sa kanya na Yes, isasama ko nga siya in the following day para matry muna natin. Kasi maraming beses naman na nakasama si nanay sa atin Bakit nay, wala ka pa ba tiwala sa akin? Hindi kasi Daddy Frankie, puro kayo mga kalalakihan. Hindi rin ako komportable kasi sumama pa puro lalaki. Kaya nga, ibig sabihin wala pa kayong tiwala sa akin after all. Hindi ko sisirain yung aking channel pangalan. Malaki ang karangalan nitong channel ko pag nasira ako dyan. Diba? Hindi ko ipagpapalit kahit anuman basta-basta. Diba? Akin lang, gusto ko lang siya samahan din. Kasi Kaya nga, ang sinabi ko sa inyo, Nay, try naman isang beses, parang, alternate ba? Diba? Gusto ko. Kasi, siyempre. Pasensya na kayo, sa akin kasi, Nay, sa totoo lang, diba? Yung pagtulong ginagawa ko sa inyo, maintindihan nyo rin. Ako din naintindihan mo sana ako kasi puro mga lalaking kasama. Kaya nga, ang tanong ko na wala pa ba kayong tiwala kay Daddy Frankie? Alam ko naman may tiwala ko sa Oo, yung pala Instinct lang kasi yung Daddy Frankie. Instinct lang. Kasi hindi lang naman sa inyo, kahit naman kaninong tao. Talagang hindi kasi, kahit naman nung dinapitan nyo ako, excuse me muna mama. Nung dinapitan nyo ako sa Cavite, di ba? Ni Kuya Sam, hindi talaga ako sumasama. Whether baliw ako o hindi ako baliw, hindi talaga ako sumasama sa lalaki. Okay. Nilinaw ko lang Daddy Frankie. Kumusta naman kayo? Kumusta ang gamot mo? Okay naman. Iinom naman ko. araw-araw naman. Nakakakuha na kayo doon sa Mandaluyong. Ay, meron Ako, pa noong siya. September 9. Kaya ang balik niya sa matagal pa. Kaya pag-isipan mo yun, Pearl, lalo na pag wala kang ginagawa, para may extra income ka. Oo. Hindi naman yun, hindi naman araw-araw. Madalang lang naman yun. Ang iniisip ko lang kasi, syempre, kasi paano paano halimbawa nung nag-a-apply ka sa trabaho, nung nagtatrabaho ka, kasama pa rin si nanay? Hindi yun. Oo, yung pala Iba po kasi, nung wala pa po akong sakit nun. Hindi pa po Oo. akong sakit.
Pero dapat harapin mo yung katotohanan. Iba rin ngayon kasi magtiwala ka sa amin. Hindi ko sisirain yung pangalan ko. Akin, pinagbibigyan ko rin yung request ng mga viewers natin kasi sabi nila, what if try mong isama si Per? Oh, tapos pwede ka rin makapag-vlog dyan. Mini-message nga nila ako. Na ano? Araw-araw may nagme-message sa akin ng viewers. Oh. Sabi, kamusta ka na? Sana mag-vlog po kayo. Ganyan. Diba? Kamusta So, ako? the more na Hindi ako nagre-reply. sumasama ka sa amin, matututo ka rin, matuturuan ka ni Rob mag-vlog. May assist ka niya. Alam mo, sa vlog, huwag mo intindihin yung basher. Sa dami ng basher sa akin. Never mind. Ang importante, isipin mo yung future mo, yung kinabukasan ninyong mag-ina. Diba? Opo. Huwag mo maintindihin yung basher. Ganon talaga ang tao. Hindi natin mapiplace yung thinking ng iba-ibang tao. Sa magkakapatid nga lang, yung magkakaiba, mayroong lalabas na iba attitude, iba ugali. Although magkakapatid pa rin. Pero hindi mo masasabing porkit magkakapatid yan masasabi mong iisang isip ng mga yan, hindi. Mayroong maiiba dyan. Pero ang pinaka-importante dyan, basta tayo, walang ginagawang masama, never mind kung anong sabihin nila. Dahil yun base lang yun sa mga nakikita nila Kaya sila nakapag-comment. Pero deep inside, hindi nila nakikita kung ano yung nandito na ginagawa natin. Kaya sa akin, magtitiwala kayo kay Daddy Frankie. Alam, mas, di ba? Para mas may extra income ka, cooperation lang ang kailangan ko. May pag-cooperate lang kayo sa akin. Magtiwala din kayo sa akin, hindi yung parang wala tiwala si nanay. May mga kami lang. Kasi ngayon na ako nakaano niyan. Yes, kaya nga sabi ko, sa next, alternate. Diba? Sasakyan lang siya. Oo. First time ako naka-experience. I'll be very honest, Daddy Frank. Kasi nung nalaman ko na may mga kaibigan kayo, I started to feel uncomfortable. Antay sa'yo. From the start, kaibigan ko na yan mga yun. Kasi yung mga pulis na yun, di ba nakwento ko naman po sa inyo yung nangyari sa akin. Yes, pero hindi naman kasama yung mga yun. Opo, kasi Namamasyal-masyal lang yung mga yun. hindi At saka mas nakaka-protect sa akin yung mga yan. In case lang, halimbawa may mga emergency problem tayo, mas mapoprotektahan tayo ng mga yan. Huwag nating isipin na porkit pulis masama na, hindi. Parang ordinary people lang din yan. Ordinary people naglalakad yan, hindi mo alam kung ano meron sa pagkataong niya. Hindi mo alam kung same, mapapulis, mapasundalo, hindi porkit. Kasi nung naalala yung Daddy Frank yung kwento ko sa inyo, nasa Pasay kami. Ang nagligaw sa akin, kaya ako nakarating ng Cavite, pulis. Sinakay ako sa pilitan sa Avanza. Kaya wala talaga ako tiwala sa pulis. Kasi bakit, di ba, nire-report ako ni Mama sa Pasay Station, bakit mo ako dadalhin sa Cavite? Ibig sabihin, may masama silang intention sa akin. Sa pilitan ako sinakay ng pulis sa Avanza. Nagsisigaw ako dun. Oo, pero sa ngayon, wala talaga ako tiwala sa pulis. Pero sa ngayon, kailangan ibahin mo yung, kumbaga, harapin natin yung katotohanan para mabago yung buhay niyo. Sorry sa word ko na para mabago. Kumbaga, magtiwala tayo sa tao. Unang-una sa Panginoon. Pangalawa kay God. Kasi kung ang magiging isip ninyo, lahat ng pulis, although nangyari na hindi kita masisisi, nangyari ito noon na nawalan ka ng tiwala sa pulis. Pero gaya ng sinabi ko, hindi lahat ng tao, hindi porkit nasira ka sa time na to, nawalan ka ng tiwala sa time na to, ay mawawalan ka na ng tiwala sa lahat. Hindi. Ako na mismo ang nagsasabi, yung mga kaibigan kong pulis dito, actually matagal ko ng kaibigan yung mga yan. Although ngayon na pag-usapan, sinasabi ko sa'yo, pag may problema ko or what, sila ang nakakatulong sa akin. May mabuting pulis, pero as long as nagtitiwala ka kay God, titiwala ka rin kay Daddy Frankie. Diba? Alam niyo, sa totoo lang, honestly, talagang pinatira ko kayo dyan, tinuring ko na kayong pamilya, pero nagugulat ako ngayon na parang hindi pa kayo nagtitiwala sa akin. Parang may doubt pa rin. Hindi mo rin mawawalain sa akin kasi nanay nga ako. Opo.
Hindi. Bakit, Nay? Anong akala? Anong tingin nyo sa akin? Wala sa'yo. Oo. Hindi, sinabi mo eh. Sabi ko, di ba, ito na sabi ko, pinatira ko kayo dyan sa bahay ko, all in free. Dahil tinuring ko na kayong pamilya. Pero sana, magtiwala din kayo sa akin. Wala naman. Yung mga kaibigan kong pulis na yan, hindi ko yan ino-open, hindi ko pinagsasabi basta-basta. Pero, pag may emergency, nakakatulong yung mga yan sa akin, sa atin. Hindi lang sa akin, sa mga friend ko, mga kaibigan ko. Pag kailangan ng help, kahit dito sa mga kapitbahay ko, may mga minsan, midnight, nagkaroon ng problema, hindi nila kayang ayusin. Ganyan sila sa akin, tapos, call a friend tayo. Kailangan natin yung mga... Kung nag-field ka sa pulis na unang na-meet mo noon, ngayon hindi na. Kailangan natin ng friend para mapagtagumpayan natin yung laban natin sa buhay. Baka niya kasi na-experience. Yes. Tsaka ano yun Daddy Frankie, ano kasi, yung tiga na akong rape ng mga polis kasi nung nandun ako sa Cavite. Pero wala talaga akong tiwala sa kanila. Kasi lumapit ako din sa police station, andun na ako, bakit hindi pa ako dinula sa pagamitan? Hinayaan lang nila ako dun sa labas, pinagmukha nila akong tanga. Kaya wala talaga akong tiwala sa kanila, pasensya na po kayo. Hindi, naiintindihan kita, pero yung sitwasyon kasi noon, nung lumapit ka sa mga pulis, iba yung sitwasyon mo kasi noon eh. Ayun na nga po, Daddy Frankie, wala ako sa sarili ko pero hindi nila ako tinulungan. Di ba, yung panahon na yun, kailangan kong tulong eh. Hindi nyo ako tinabangan ng panahon na yun. Kaya nga, pero ngayon, kasi mahirap sabihin, masakit sabihin, pero real talk yan. Pero yun lang hilingin ko, magtiwala rin kayo sa akin. Sa'yo. Bakit, Daddy Frankie? Thank you. Hindi siya pwede. Sumama ka dyan sa sakyan. Pwede. Sige. Ang akin lang naman, gusto ko rin ma-try, gusto ko kasi ma-motivate ka rin na, gusto ko kasi tumayo ka rin talaga eh. Sorry yung masanay. Kasi, di ba? Ang hirap nga explain. Pero sige, titignan natin. Pero gaya ng sinabi ko, not all the time. Di ba? Ako, wala akong masamang tinapay sa'yo. Wala akong masamang tinapay sa'yo. Ay, thank you, Nay. Ganon din. Basta ako, yung binibigyan ko lang ng konting protection. Opo, naintindihan kita na siyempre magulang din ako. At least nagkausap. Kahit anong gawin natin, kailangan din natin bigyan ng protection. Hindi pwedeng iwanan mo na lang siyang isa. Ay, hindi ko naman sinasabing ganun. Kaya, yun ang akin. Palawakin lang natin ito, Nay. Basta ako naman, sabi ko, sasama na ako, dyan lang naman ako sa, sasakyan, iwan ako. Diyan ka naman sa labas, okay lang kayo dadakang. Hindi yung... Laptop na kailangan ko ngayon, Daddy Frankie. Tumataas na. Hindi kasi Daddy Frankie kasi, kung magbo-vlog ako, hindi kasi ganito, tumingin kami ng tripod. Yung tripod, nakita ko kasi, sabi ko, yung phone ko kasi, di ba pwede mag-overheat yun. Nag-try ako niyan before. May Oppo kasi ako before sa Batangas. Tapos tinry ko sa tripod. Nag-overheat, para nag-prompt sa akin yung Oppo na mag-overheat daw yun. Sabi ko, hindi pala maaasahan. So kasi paano kung mahaba yung video? Hassle sa akin yun. So ang naisip ko, since nagsusulat naman ako, kailangan ko ng laptop. Tapos nag-sign up din ako yung mga online, mga earn up, mga ganun online job. Kailangan ko ng laptop. Tapos, ang plano ko, bibili na lang ako ng webcam na professional. Alam mo, pag Kasi wala naman akong budget bumili nung... Meron ako nakitang camera, 22K. Kasi wala pa akong budget sa ngayon. Oo, ganito yan, Per. Kasi ang pagsisimula rin sa pagbablog, hindi porkit nag-vlog ka, is baka iniisip mo is nag-vlog ka is within 6 months from the start na mag-vlog ka, may sweldo na, hindi. Kaya, pag nag-vlog ka, halimbawa, kahit sabihin natin cellphone lang, makakapagsimula ka, tuturuan ka namin, step by step. Hindi yung biglain natin, magbablog ako, kailangan ko laptop, no? Hindi ba, pero kailangan ko po yun for writing. No. Pero, gaya ng sinabi ko, kaya namang natin gawan ng paraan yan. Cooperation tayo. Cooperation tayo. Magkaisa tayo. Yan. Kasi, di ba? Gaya ng sinabi ko, sa pagbablog, ako, nung nag-vlog ako, real talk, aminin ko sa inyo,
1 year bago ako nagkaroon ng revenue. Ang pagbablog kasi hindi basta-basta, kailangan mo rin mamumuhunan. Diba? Lalong-lalo na sa sitwasyon mo, mag-step by step tayo. Basta may cellphone, kasi basta nag-video, na-edit naman sa cellphone, o pagka, although ikaw, syempre, lalong-lalo na, pagka nakasama ka sa amin, matutulungan ka namin, mabilis lang, advantage kasi kilala ka. Pero kung nakikipagka-cooperate ka, unity tayo, mabilis. Diba? Ganun yun. Hindi basta-basta. Kasi marami pa rin, hindi ko naman sinasabing hindi mo alam, pero may mga alam siguro itong mga kasama ko na hindi mo alam. May alam ka na hindi rin namin alam. May power ka na wala sa amin. May mga kailangan ka rin na nandito. Kaya gusto ko, may pagkooperasyon ka sa amin, magkaisa tayo. Para umalwal yung buhay natin. Pag-isipan mo yung sinasabi ko, Per. Magtiwala ka kay Daddy Frank. Lalong-lalo na sa'yo, Nay. Yung sinasabi. Kung ano yung naging experience nyo noon, naging nag-build kayo sa paglapit sa mga taong ito halimbawa, sana ibahin nyo na yung pananaw ngayon. Kasi try until we get success, di ba? Paano yan? Sasabihin mo, wala na akong tiwala sa pulis. So paano yan? Kung wala, sasabihin, i-close mo na yung tiwala mo sa pulis. Saan tayo kukuha ng police clearance, police report? Sige nga. Kaya kung hindi tayo naging matagumpay dito, kahapon di tayo naging matagumpay sa pulis, pumunta tayo sa pulis. So hindi ka na pupunta kasi wala ka na tiwala. No, mali, di ba? Punta pa rin dahil gaya na sinabi ko, hindi lahat ng tao pare-parehas. Ganon din ako, nangyari na sa akin yan. Nasa Araneta ako. Nakikipagsagutan ako sa pulis kasi parang napapagbintangan ako. Pero after nun, siya lang yun. Pagpunta ko dito, kaibigan ko pa rin yung mga taong lalapit. Try. Ngayon, naging kaibigan. Marami akong mga kaibigan na pwedeng makatulong sa atin. Napansin nyo naman, di ba? Excuse me. Nung nagpunta tayo dun sa police station, pagpasok ko dun, kilala nila tayo. So, alam mo na, Daddy Frankie, kung hindi lang doon sa police report na, hindi talaga ako lalapit sa police station. Kaya nga. Nakasara ko sa kanila eh. Nakakita lang ako ng patrol ng police yung kumukulong ang dugo. Kaya nga. So, yun yung sinabi ko. Na habang tayo... Dito sa Makati, paikot-ikot. Kaya yun yung sinasabi ko. Na habang tayo nabubuhay, kailangan kalimutan natin yung bad experience natin. Dahil hindi tayo mayaman eh. Hindi tayo bilyonaryo para sabihin na makagawa tayo ng sarili nating mundo eh. Na kaya natin mamuhay. Kung bilyonaryo tayo po pwede, pero mahirap lang tayo eh. Kaya kailangan natin makisama sa lahat. Di ba? Siya yung makapag-desisyon sa sarili niya kung ano. Ako okay lang sa akin naman. Pero suportahan mo pa rin, Nay. Kasi ikaw na, wag mong kaya na sinabi, suportahan mo pa rin. Andyan ka pa rin na nanay, na maggagabay pa rin sa kanya. Okay, siyempre. Pasensya na kayo, Nay. Ako, tutulungan ko kayo hanggat makakaya ko. Kaya ipinapaliwanag ko lang sa inyo na kalimutan nyo na yung mga bad experience na yan. Dahil hindi lahat ng tao masama. Mayroon at mayroong mabuti. At hindi tayo pababayaan ni God. Huwag lang tayo mawala ng pag-asa. Tuloy lang ang laban. Hanggat kaya natin gumapang, maglakad, sige, go. Diba? Ako, wala akong problema sa akin, ha? Para matapos ang problema, sige, sasama natin si nanay para makita niyo. Okay? Wala akong problema sa akin. Wala kang problema, Nay. Tiwala ka na sa akin. Kaya nga. Sabi mo kanina, wala kang tiwala kasi puro kami lalaki. Hindi mo rin mawala sa akin. Hindi mawawala yung puro lalaki. Pero ito Kanino? sasabihin ko sa'yo, Nay, magtiwala ka sa akin, Nay. Alam mo, pagdating sa mga ganyan, matanda na po ako. Di kasi Daddy Frankie, parang ano lang yun eh. Parang business mechanism lang rin namin. Parang Kahit yun lang lang naman sa notion. inyo.
Kumbaga nasanay na rin ako syempre sa 33 years ko. Di ba syempre hindi naman tayo pinanganak kahapon. May mga lalaki naman dyan kasi nabait-baitan sa una. Pero hindi ko sinasabing ganun kayo Pero sinasabi ko syempre ako, hindi naman ako pinanganak kahapon lang. Ang dami ko na rin nakasalumuhang tao na sa una mabait. Pero kalauna naman pala demonyo din. Pero hindi ko sinasabing ganun kayo. Kaya nga, yes. Kaya nga kailangan nyo talaga harapin yung katotohanan. Ito yung mundo natin. Kailangan yung lumaban. Huwag yung hahayaang ano. Pero, in a prop, hindi yung literal na lumaban. Diba? Yung labanan yung hamon ng buhay ba? At huwag nating iisipin na ganun lahat ng tao. Diba? Kasi minsan na no, ang pag-uugali rin ng ibang tao, dumidepende rin yan sa pakikitungo natin sa kanila. Di ba? Kaya tuloy lang ang laban. Tsaka yun. Pero basta Daddy Frankie, sa mga polis, ako never ako nagbigay ng motibo sa kanila nung time na yun. Kasi wala akong pakialam sa kanila. Naglalakad lang ako sa kalsada, tapos bigla akong sinakay sa Avanza. Sa kapilitan yun. Nagsisigaw talaga ako, nagmamakaawa ako sa kanila. O kasi nung time na yun, sabihin mo, bigay ako. Kasi, teka lang, quote ko lang yung sinabi niyo na nakadepende rin yung pagtrato sa akin ng tao. Depende sa pakikitungo ko sa kanila. Actually, wala akong negative na pakitungo sa polis. Imagine, nananahimik ako, nandun ako sa daan. Tapos bigla mo ako sa pilitan mo ko sinakay sa Avanza. Linigaw mo pa ako mula Pasay hanggang Cavite. Ano kita? Wala akong ginawa sa'yo. Nananahimik ako. Hindi ako nagbigay ng motibo sa'yo. Hindi ako nakapaglandian sa'yo. Anong problema mo? Di ba? Kaya wala. Sorry lang talaga Daddy Frankie. Siguro it takes time. oo. It takes time. Naintindihan kita. Ayun. Kasi wala. Masama lang talagang loob ko sa mga polis na yun. Yun lang. Sama talagang loob ko sa kanila. Mga kababayan, nanonumbalik yung galit ni Ate Per sa experience. Pero Ate Per, kalimutan mo na yun. Para ma-move on tayo talaga. Pero may tanong ako kay Per. Kasi syempre ngayon, normal na, naging okay si Per. Ano yung pinaka-plano mo sa buhay mo ngayon, Per? Ano po Daddy Frankie? Gusto ko magkaroon pa ng mga investments. Investment like? Kasi di ba meron na po akong unit sa Batangas. May sendat na ako sa Batangas. Ang prayer ko po, kung loloobin ng Panginoon na mag-succeed ako sa mga business, magpupundar pa po ako ng maraming po pong magpupundar pa po ako ng maraming po pong real estate property. Real estate. Tsaka securities din po. So, paano mo i-start yun? Yung I took the step already po para dun sa bahay at lupa namin sa Batangas. Pinalist ko na po yun, naantay na po yung verification. Parang Airbnb po yung yung kausap ko po. Parang Airbnb po siya. Napuntahan na niya yung area? Nakita na niya? Hindi pa po. Nangingi lang po ng picture. Pupuntahan pa lang po nila ngayong October. Inaantay lang po yung ID po for verification. Tapos, yun po, may plano rin po akong business na about aesthetic, po siya. Parang about aesthetic, related siya sa aesthetic medicine. Kaso lang, wala pa akong pambili nung aparato na ginagamit ko. Kaya kailangan mo talaga mag-step by step. Opo. Yun po. Kaya yun, start ka mag-vlog. Try mo mag-vlog. Start ka sa cellphone. Gusto ko nga po sa laptop, Daddy Frankie. Alam nga dadalhin mo yung laptop, lahat ng nagsimulang mag-vlog. Kasi naman nagsishake-shake yun kapag sa cellphone. Hindi, lahat ng nagsimulang, mga vlogger na nagsimula, hindi nagsimula agad sa laptop. Alam nga dalhin mo yung laptop, ang laki lang kayo. Hindi, maliit naman. Kahit po sa bahay lang, nag-vlog. Anong content? For PWD. Okay. Yun lang, doon lang ako nakafocus. May kumbaga sa kanila lang, sila lang yung target market ko rin. At saka yung mga nag-aalaga po sa PWD. Daddy Frankie, pag napunta tayo ng Pangasinan kasama si Mama. Ilang araw? Kasi Pwede. di pa kami nakakapunta doon sa Pangasinan. Sige. Kahit sa Ilocos, dumaan. Ilocos, Baguio. Ang schedule namin ngayon is Pangasinan lang muna. Siguro after a month na kumpleto namin ng tawag nito na fulfilled namin sa saka tayo pwede mamasyal sa Ilocos kasi nakakommit na ako sa Pangasinan. Sige. Any day? Yeah.
Wow. Okay na? Yeah, ganyan. Siyempre okay na kasi kasama si mama. Oo, sige, walang problema. Sa- Kaya ako, kaya na, sa inyo, sinasabi ko, yung totoo lang. Kung ano yung nararamdaman ko, na kaya kong ibigay, yun lang ibibigay ko sa inyo. Nay? Per? Ay, Ate Frankie, good morning. Kumusta na po? Ano dito kami natutulog sa baba kasi may init sa taas. Ha? Kaya dito kami sa baba. Kumusta na kayo? Okay naman. Kayo. Nagulat ka ako sa pura sila. Init sa loob. Oo nga. Dapat binubuksan-buksan nyo rin para sumingaw. Kaya pag pag nagkaligpit kami, nagliligpit kami. Oo. Araw-araw, iniligpit kami. Pasok ka. Hmm? Sige lang, okay lang. Kasi, sinchak na. Nagliligpit kami araw-araw. Araw-araw, nagliligpit? Hindi, ano ko yung mga kagamitan namin. Minsan buksan nyo para mag-circulate yung hangin. Kaya nga, ito isa kasi masyado. Ha? Tignan nyo, oh. Isa-isa. Ang init sa loob. Kaya kapag ako talagang sabto nga hindi na kami makalapit to kasi medyo Ha? hindi kami nagkaano sa'yo kasi nakakayaan mo. Bakit? Siyempre wala kayo naya kami doon kasi baka wala na naman pala. Kailangan tignan nyo, oh. Kaya nga. Hindi nagsisirculate yung hangin. Iba yung amoy sa loob. Saan si Fern? Ginagawa? Ay, ano siya, kaano niya lang kasi gabi na natulog yan. Hindi pa kasi ako nakakaligo, hindi mo pwede mo ba? Okay lang kahit hindi naligo. Hindi po hindi po ko sanay ng gano'n. Okay. May expect na ibang tao. Okay lang naman. Sino kasama niyo? Wala, yung mga kasamahan ko lang. Dumaan lang kami para kumustahin kayo. Okay naman. Kasi sabi ni Ma'am Bill dito, hindi niya kayo nakikita lumalabas. Kasi ano mga gawin namin sa Hindi, kaya sabi ko kumustahin ko sila. kaya kami nga dapat mag-ano sa inyo sabi kaya Lumalaki daw tong ito, nakatam nila. Oo, nakatam ng mama. Kailan? The other week. Oo. Kaya nga ang mga basura nga namin, inaano pa namin kasi iniipon para itapon. Oo. Kasi pagka malamig ang panahon, talagang lumalaki yata yung pinto pagbihirang na pag hindi nagagamit. Ganun talaga, kaya nga sinabi ko. Pero okay na ngayon. Kay Bel, na okay na ngayon. Okay na ngayon. Sinabi nyo kay Bel na hindi magsara. Oo. Ay, sa kalang itay, hirap na hirap ako sa kabukas kasi parang iniipit ito. Good morning, surprising kung tayo. Kasi kami nagliligpit din. Ha? Nagliligpit araw-araw. Araw-araw. Bakit nililigpit nga araw-araw? Oo nga. Bakit? Siyempre, kahit kami lang dito, maano din. Minsan tinatamad ka naman. Minsan buksan nyo para mag-change air, ha? Para hindi kayo nasusuffocate. Naka-video na naman. Kaya, kamusta kayo? Araw-araw. Okay naman. Araw-araw kami maraming tinutulungan. Hindi kami napapagod kasi yon ang passion, yun ang gusto namin gawin. Si naman late na yun natutulog kasi maraming ginagawa din. Sige, okay lang. Basta kinumusta ko lang kayo. Kasi parang minsan, niya narinig yung boses ni Mama Rochelle. Na ano? Ay, pumunta pala dito yan. Siyempre, pinapasyal din nila tong building. Pasok muna paano ba? Hindi, sige lang. Okay na yan. Kinumusta ko lang kayo. Okay lang kayo dyan. Okay naman. Kaya ang namin, inilipat namin sa baba pag mainit sa taas. Kaya
para maka... Yung temperature dyan sa taas tsaka sa baba, same lang yan kasi maliit lang naman yung kwarto. Kaya mas malakas ang hangin pag sa baba. Mm. Hindi ko naman masyado binubuksan ito kasi siyempre nakikita ka lagi o akala niya kung ano nagawa mo dyan sa loob. Kumusta buhay nyo? Paano yung ano nyo? Okay lang? Yung pagkain nyo? Yun nga, budgeted, yung ano ko. Oo. Kaya sabi ko, sabagay sa ano pa naman. Kaya lang, siyempre stretch. Kung ano, lawyer ako, di stretch ko na lang muna. Naku, yung na. Kaya nakakaya minsan pag ganyan, nabibidyo. Sabi ko, nako, makaman. Okay lang yung video kasi nga po, vlogger ako para, siyempre, para makita ng mga viewers natin na siyempre gusto rin nila kayong kumustahin. Hindi, kasi ang amin, kasi marami kami kilala. Akala nila kung ano. Oo nga, pero kung minsan nakakaano mo sila yung negative, mga ano nila. From the start naman, nag-video na tayo Diba? Kaya, lagi kong sinasabi, nakakausap ba nila kayo? Hindi naman nila kayo napupuntahan dito. Hindi na nila kayo pakikialaman. Pero minsan, hindi ka kami, pero minsan na ano namin, nababasa yung part sa ano Hindi naman ako nagbabasa. Hindi, mayroong time na tinitingnan mo kasi, kaya hindi mo iwasan yun. Bakit yun? Sabi ko. Kaya yun. Halika na, Pearl. Hindi, sige lang, okay na. Ay, nako. Okay lang. Basta kinumusta ko lang kayo. Yun lang payo ko sa inyo. Minsan magbukas kayo para ma-fresh air naman, Ngayon nga, inaano ko yan. Kaya minsan, taong pagdaan nila, nag-ano sila. Parang nakasilip ba? Hindi. Huwag mong intindihin yung mga taong dumadaan. Hindi sisilip yan. Alam mo dito sa building, kanya-kanyang buhay ang mga yan. Ha? Huwag nyo isipin, dadaan lang. Siyempre, pag may napansin tao, ang tao talaga lilingon, ganyan. Pero never nakikialam yung mga yan. Ha? Para hindi kayo nasusupukin dyan. Ang init yung singaw. Sige, paalam na ako. Sige, salamat. Ha? Okay po. Sige po. Thank you very much. Okay po. Ayan mga kababayan, kinumusta ko lang sila. Kasi, ayun, hindi ko napapansin na sila ay lumalabas. Kaya kinumusta ko po sila ngayon kung ano nangyari. Pero talagang medyo punong-puno yung bahay mga kababayan. Okay. Pero okay lang, hayaan lang natin sila. Sabi naman is okay lang daw sila. So maraming salamat mga kababayan. Sana na-update ko po kayo. Maraming salamat po.